Yo, yo, Yo! yo! Tangina, na-miss nyo ba kami? Riverside, baka naman. Shout out pa rin kay Riverside. Nung Tsaka last time, yun. nagloko rin siya pre. Kaya tayo hindi nakapag-record, mga katotpi Kasalanan ng Riverside to, hindi namin kasi. Pero hindi naman namin sinisisi si Riverside. Pero parang siguro siya may kasalanan. May maintenance lang siya ng mga panahon na yun. Pero, ito, nagbabalik na naman tayo. Kami, mga katotpi, para sa isa na namang, episode. Yes, na sir. Walang, ang podcast na, ewan ko kung matuturing ba itong walang kwenta. Pero sana entertaining para sa inyo. Ayaw nga pala, Papa Dens, medyo, pero sana dumami pa. Nadadagdagan po ang aming subscribers. Pero base sa aming datos, parang mas marami yung casual viewers kaysa sa subscribers. Kaya kung ako sa inyo, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel. At hindi lang sa aming YouTube channel. Kami po ay nasa Facebook din, Spotify, Apple Podcast, at mga clips doon sa aming TikTok. Yun, TikTok. Yes, sir. So, lagi po, the way to support us is by subscribing and sharing sa mga friends nyo kung natutuwa kayo para makasubscribe. That helps us a lot in making great content, di ba? It has been a while. So, baka naman, mga katotpi. Yung actually, boss, yung panonood, malaking tulong na yan Pero isa pa yun. Saga rin, kumbaga, ika nga nila. Konting lambing pa. Di ba? Oo. Palambing naman. Palike na lang, subscribe, ganyan. Comment kayo, guys, kung anong gusto nyo. Huwag kayong mahihiya. Para, hindi naman kami nangangagat lahat, para doon sa mga na hindi pa nag-like sa atin. Baka hindi kasi tayo kilala. Ako nga pala si Papa Dencho. Yung tito mo na mas galit pa. Ngayon, dito sa topic natin, tito mo na mas galit pa. Doon sa, ewan ko, tanga-tangang individual o mga individual. na aming, ito Papa Dens, ito ay reaction video ulit. No? So, para maalaw din ang ating mga, so shout out sa mga may-ari ng video na to. We don't own them. Malamang sila rin, they don't own it kasi yung nag-record ang may-ari. So, simulan na natin, Papa Dens, no? Ang gawin natin, Papa Dens, yung first video muna, tapos talakayin natin, tapos another video. Pero, essentially, this is the same. This is regarding yung mga parking share Kaya nga. The same, actually, pre, the same siya, pero magkaiba yung katwiran ng mga tolongges. Yes, sir. Let's go. Tungkol to sa parking. So, pero bago lahat, syempre, intro muna natin, no? Oo nga pala, masyadong napahaba, pero go, let's go. Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, paki kayong lahat. Let's get ready to rumble! Powered by Riverside FM. Yan. Nice one. Bago tayo magsimula, shout out Riverside. Again, lahat naman pumapalya. Check-in, so eto na nga ang first video. I will share my screen, Papa Dens. Let's go. Yes, sir. Ano ba uunahin natin? Kahit ano, no? Sige, share natin. Kahit ano. Teka, papatayin ko muna yung ating background music for now. Okay. Let's do. Okay, so eto na.
Ang sabi ko lang, iusok mo ng konti. Bastos ka kasi naharangan mo yung gate ko. Diba? Don't post that. O bakit? Karapatan namin yan. Karapatan namin yan. Ginagawa mo sa akin. Alam mo, Ngayong nakakapasok. ikaw yung nagagalit. Ngayon, Ikaw ang ginaganyan niyo nagagalit. ako. Ikaw nagagalit. Kami hindi kami nagagalit. Hinaharangan mo yung Don't gate ever ko. do that. Diba? Hinaharangan mo yung gate ko. Ay, ako patuloy mo. Sinumpak ba kita? Sinaktan ba kita? Pero sabihan lang kita kasi mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo. Nakaharang ka sa gate ko. Lalabas kami, hindi kami makakalabas. Oh, di ba? Ano ba sabi ko sa'yo? Kung pwede kang mag-park, iusok mo lang doon. Hindi yung nakaharang ka dito. Double parking o konting lang iusok mo. Bulag ka ba? Ito, gate ko to, nakaharap. Oh. Eh, di ba, inuro ko ka doon, maka-double parking yan. Paano daw? O kaya nga, naka-istorbo ka rin sa gate ko, nakaharang ka. Yun. Ayun na nga. Yun ang exing clip. Pero putang ina, napakadami. Simulan mo na, pre. Ay, ito kasi, pre, this hits hard sa based on nakaka-relate din kami, no? Kasi, mga katotpi, hindi na problema nung may-ari nung bahay. Yung may-ari ng bahay, kung madodouble parking ka o kung ano man, wala na siyang pakialam doon. Dahil ayon sa batas, hindi pwedeng mag-park sa harap. 'Di ba? Wait lang hindi mo pwedeng harangan yung tawag doon. May ano yun right, matuturing na right of way niya yung gate niya, pre, di ba? Oo. Ano nga ba yun? Kasi, ano mo yun, pre? Actually, kaya namin na brought up to ni Papa Denso, kasi, meron kasing panukala. Biktima rin kami. Bukod sa biktima rin kami, may balak na magkaroon ng panukala. Ewan ko kung sa buong Maynila to di ba? Metro Manila, no? Na hindi pwedeng hindi na pwede yung street side parking. Di ba? Lalong-lalo na sa mga halimbawa mabuhay lane, mga ganun. O kaya any heavy traffic na daanan. Parang diba? ang sa pagkakaalam ko dyan is yung yun nga, may heavy traffic or main road siya, hindi ka pwede, hindi naman tinatanggal totally yung street parking. It's just that yung mga main road parang doon talaga yung pagbabawal. Let's say, kagaya ng halimbawa mo, yung mabuhay lane. Alam naman natin na putang na laging congested yan any given time. So, which is, I think, tama lang din naman na ipatupad. Kasi nga, lalong mas nagkokos kasi ng traffic. So, yun nga, nasa batas yan yung RA 4136. Kung di ako nagkakamali, RA 4136. Ayun. So, yung tungkol yun sa mga right of way, yung blocking yung blocking nung gate nung may-ari, di ba? Driveway, di ba? Kasi nga, pre, tignan mo yung rason ni ate. Parang bakit daw siya ginaganon, di ba? Parang nagrarason pa siya na parang siya pa yung inaapi, di ba? Parang siya yung agrabyado. Oo. Yung may-ari pa ng gate ang mamomblema ng parking mo. In the first place, dapat, kung wala ka talagang maparkan, kasi, aminado naman tayo, pre. Aminin na natin, pre, may mga kotse tayo na wala talagang parking. Although, meron namang, ewan ko kung may law ba tayo na no parking area, no purchasing of vehicles. Ewan ko, hindi ko alam Wala ganun, pre. Wala ba? Pero, okay, so yun na nga. Ando na nga tayo na minsan, siyempre, hindi naman lahat mayaman para magkaroon ng sariling parking, di ba?
Pero sana naman, ano naman tayo, magpakisamahan naman tayo. Ayos kumbaga. Kasi, maputol kita, Boss Lots, ha? Sige lang. Kasi, kagaya dito sa amin, pre, sa lugar namin dito, allowed ang one-side parking. Ayan, So, kumbaga, ang ano doon, para, kumbaga, hindi tayo pare-pareho mapermisyo, sumunod na lang tayo. Diba? Meron kasing iba makukulit, pre, na sana sinabi na nga one-side parking, meron pa rin nagpa-park. Let's say, for example, right-side parking lang. May mga nagpa-park pa rin sa kaliwa, ganyan. Na eventually, siguro, pag napuno na yung mga may-ari ng mga yung mga dumadaan, maaaring magreklamo yan, mag-focus na, maaaring itanggal sa, puta, lahat ng mamong problema, diba? Sa kagaya ng sabi mo, pakisamahan, diba? Sige, Boss Lot, pag yung sinasabi mo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, Papa Dins, ipipilit mo yung gusto mo. Na for your convenience, mga abala ka ng ibang tao, hindi naman tama siguro yun. Di ba? Tsaka, paano naman sila? May-ari. Yun nga diba? Sila na putang nananahimik, diba? Na nakaayos yung sasakyan nila, maaaring nakapasok sa loob ng garahe. Paano kung lalabas sila? Paano kung may emergency? Nakaharang yung sasakyan mo doon. Diba? Tapos pag nasagi or nagkaroon ng dent, magagalit ka ngayon. Diba? Tsaka ang alam mo, pre, base sa analogy ko, doon sa napanood natin. Itong si ating may-ari nung pula yung sasakyan niya, if I'm not mistaken, yung pulang Mirage. Pula. Yes. Na siya na-gets niya, alam niya yung double parking na hindi niya pwedeng gawin. Sana alam din niya na hindi mo pwedeng harangan yung gate ng may gate. Ayun. Hindi mo kasi pwedeng idahilan na magdo-double parking na ako pag umabante pa ako. Tapos yun, okay lang na humarang ka sa gate. Sana alam mo yun na magdo-double parking ka, alam mo din. Secondly, na nakaharang ka sa gate, ialis mo na yung sasakyan mo doon. Humanap ka na ng hindi ka makakaabala na lugar. Doon mo iwan yung sasakyan mo. Di ba? Wala namang doon eh. Kumbaga, kung allowed ng street parking doon sa lugar nyo, siguro naman it's not much of a hassle. Kasi alam mo, feeling ko, pre, na mahaselan siya na baka lumalayo siya. Kasi malalayo siya ng parking. Yun. Pero again, hindi dahilan yung inconvenience mo na mapapalayo ka ng parking para maging inconvenience sa ibang tao. Kumbaga, yung convenience mo magiging inconvenience ng ibang tao. Di ba? Di ba? Kaya yung sinabi mo. Huwag sila gano'n. Huwag gano'n. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon hindi, ewan ko ba, pre, yun na nga paulit-ulit naming sinasabi dito sa The Opinionated Titos Podcast na ang sense ng mga tao hindi common hindi. Sabi nga, common sense is not common anymore. Diba? Kasi feeling ko ito si ating naka-Mirage. May pinag-aralan siya Alam niya It's just that dinideny niya yung tangin na talaga. Parang alam mo yun, may pinag-aralan siya, pero dapat mag-a-apply lang yung pinag-aralan niya pag convenient sa kanya. Sa kanya. Exactly. Parang ganun. Tangina. Ewan ko, sorry sa'yo ate pero ang bobo mo sa part na yun. Bobo kang matalino Alam mo yun. Ano yan, pre? Selective na katalinuhan. Selective din na kabobohan. Ang ina. Diba? Parang, ewan ko, alam mo yun ate, alam ko may pinag-aralan ka. Kasi nagigets mo na magdo-double parking ka. Pero sana nagigets mo din yung pinupunto mo nung may-ari ng bahay. Na wag mong harangan yung gate nila. At kung makagiging inconvenience ka sa mga dadaan at magiging inconvenience ka doon sa may-ari nung tapat ng bahay na pagpaparkan mo, alisin mo na lang sa sasakyan mo. Humanap ka ng mas okay na lugar na wala kang mahahatin. Ayun. Diba? Yun kasi yun, pre.
yung hassle, 'di ba? Technically nakikisuyo lang siya, 'di ba? Nakikisuyo ka lang. Kasi hindi mo property 'yun. Ngayon, kung kung na-inconvenience yung property owner, alisin mo na yung sakyan mo. Kasi alam mo, pre, sa ganyan, yung sinabi mong ganyan, may mga pilosopo dyan sa internet. ano sasabihin? Sasabihin ng mga pilosopo sa internet, hindi naman nila pag-aari yung daan eh. Ganyan-ganyan eh. Hindi naman ba't nila pinapaalis? Ayun, kung ganun ka magdahilan, mas bobo ka pa kay ate. Oo. Sa kalahating dumatagdag ka pa sa kabobohan ng ibang Pilipino. Diba? Andun na sa statement mo na wala namang may-ari ng kalsada, public property yan. So, bakit si ate may karapatang iwan niya sa sasakyan niya doon? Eto Papa Denso, etong video na pangalawa na to, eto medyo malala to. Mas malala to, boy. Tayo na parang tara, tawag na tayo. Anyway, basta panoorin nyo na lang. Ito, i-share ko. Ipopost ko muna ulit ang background music natin. Nakakatawa to, brother. Ay, nako. Pinoy nga naman. Kaya nga. Sige, share natin, ha? Let's go. Yan yung bahay nyo, hindi nyo mapapansin na ito? Ano kaya na lang kayo ganyan, kuya? Sakit yan. Bakit po? Wala nakikita may bahay dito. Dito mo, paano mga ano lang dito? Sakit lang po, pupunta lang po namin yung kilala namin dito. Tayo, kuya. Mas ka kayo dyan, kuya. Hindi nga agad yan? Oo. Yung wala nakikita may dito. Lumayas na kayo dito. Ano naman yung bunganga mo? Bakit? Dapat ang pakalan mo na kayo sa may-ari. Bakit naman kayo dyan? Sakit lang. Lalakad na. Tingnan mo naman yung nakahanap sa dito. Ang ate mo naman. Alam ko sino ka. Ako ba yung ate ngayon? Ako lang bakit naman kayo dito. Yung makalat mo dito. Ma'am, nakulukap ko kayo. Hindi ko pa pang nakakapare. Anong hindi napapansin? Yan yung bahay nyo, hindi nyo mapapansin na ito? Ano kaya na lang kayo ganyan, kuya? Sakit yan, naman kalat kami. May sarili naman kayo umarap pa, bakit hindi tayo magpapagin sa inyo? O, saan kami, saglit lang. Kukunin lang namin iniwan namin. Kaya alisin. Araw-araw ka na pinagsasabihan. Papakaya ka na. Gumawa na ako rito. Ay, sugar, mami ka? Ito yung ginagawa nyo. Nakaklamay mo yung... Nakakikita? Wala akong Ginagawa nyo ng pati yung... Hindi may asa na kayo ah. Kuya, bakit po? Kung may mga pera kayo ah, ganyan na sa iyo ah. Hindi ko pinipera, pero wala na kami sakit. Dahil hindi naman namin alam na magkakalit-lakad kayo. Kayo na dapat mag-isip. Kaya ang bahay nyo, bakit dito ka nagpapati kaya mo? Ano naman po? Kayo magalit, sabihin nyo na maaysan, aalisin namin. Mag-uula na kami. Ulog-ulog sa amin nyo, sa harap nyo. Masyado naman kayong kasinan, kuya. Kailangan pa bang sabihin namin yun? Ako, iwan ko sa inyo. Kasi kayo ba? Mag-atala talaga kayo ang ugali mong sasama. Ano lang masama kayo? Ano naman nyo? Labes na kami na kayo sa akin sa ano? Sasabihan mo yung anak mo ng manumani. Tama ang ginagawa ng anak ko kayang mali. Sinusuko lang ko ang anak ko. Kasi ugali ng ama. Kung mayroon kang kukunin ng boss, may kukunin lang. Kaya lang, magkasalis kami. Kung may kasama kang mamasama. Ay, bakit naman? Ano problema nyo kung may mamasama ko? Alam nyo, ha? Yayapang-yapang ka. May harap kayo kung sa harap nyo. Mas ka kayo dito. Ay, wala. May makalabas dito. Ano ba nagsasabi sa'yo pero hindi pinabaliwala mo lang? Kuya, nakakainis na. Ay, sugar mami ka? Kayo kaya harap nyo ano man. Harap nyo kaya ang maragahan. Ano naman problema? Wala pang problema yun. Wala pang problema yun. Kaya tatadya ko yung sakyan na eh. Ano? Ano dadaan ito? May kambayan ka na. Kaya ko sino ka? Kasi nakita ka kung ang bayad ka na. Sa subdivision, kala nyo kung sino na kayo. Hindi, pa. Ako! Ay, tanggalin ko rito. Tanggalin. Ano bulo? Che! Ang tigas pa rin ang mukha. Ayan. Nakamit kaya ata, Boss Lods. Pero Natawa ko, che. Ay, naka. Tingnan mo yan. Tignan mo yan. Ang ano pa.
Ay. Sila pa eh. Matapang Sila pa yung galit, ha? Oo, matindi talaga. Mas galit sila doon sa may-ari ng bahay. Putang ina. Pero natawa ako doon sa part na sugar mommy, porkit may sugar mommy ka. Hindi, alam mo kasi, may pinanggalingan yun na buwisit na kasi sila. Kasi nga, base sa statement ni ate, yung babaeng may-ari ng bahay. Doon sa bahay. Oo. Sinabihan na sila, si kuya yung last time. Diba? So, pag pinagsabihan kayo, ibig sabihin, nai-inconvenience na sila. Wala naman issue eh, kung saglit lang magpa-park eh. Diba? Magpaalam kayo kasi maaaring kailangan nilang dumaan. Katulad nun, oo, nakakadaan sila patagilid, pre. Pero halimbawa, may sasakyan din sila. Hindi nga, ibig ko nga sabihin, pre, di ba, let's be civilized human beings. Magkapit bahay naman kayo. Ano ba naman yung, kuya, lalabas, ano ba kayo? Makikipark po sana kami, saglit lang. Ngayon po, kung kailangan nyo po lumabas, sabihan nyo po sa amin at iuurong po namin. Sandali lang po, ganon. Andito lang po kami sa tapat. Ganon, dito po kami, kailangan ganyan. Ganon. Kasi sa amin, ako personally, pre, kung may magpa-park sa amin at magpapaalam, at least alam ko kung saan nahanapin yung may-ari. Oo, kilala mo. Kilala mo yung may-ari. Paano pag emergency? Yun nga, katulad nga ng sinabi mo. Saan ko hahanapin lupalop yung may-ari ng sasakyan, di ba? Kasi they are very, very inconsiderate na sa mga may-ari. Ewan ko ba? Ang mga Pinoy, ang titigas sa ulo. Ang ko dyan, pre. Pero bago shoutout dong kay kuya. Putang na, pangarap ko pa naman yung sasakyan niya, pre. Alam mo naman, pangarap ko ng Civic na FD. Ano ka ba? Ano ka ba, Papa Dens? May sugar mommy nga eh. Yun lang. Klase sugar mommy. Pero yun, shoutout sa'yo, kuya. Ang ganda ng auto mo kasi pangarap ko yan. Pero putang ina mo, bobo. Mas galit pa. Kasi pre, ako naman. Sige pre, GG, ikaw muna. Kasi para sa mga nakikisuyo, sila pa yung galit, no? Kasi mo. Oo. Yung yan eh, ikaw yung nakikisuyo. Doon sa fact na nakikisuyo ka, dapat i-expect mo na rin sa sarili mo na hindi pwede yung ipapakisuyo mo. Expect mo na din yun. I-open mo yung mind mo na maaaring hindi pumayag. Maaaring tanggihan yung gusto mo kasi nga nakikisuyo ka lang. Diba? Tsaka, pero alam mo ako, pre, ang ko dyan, ayaw nilang sila yung mahassle sa paglabas ng gate nila, pre. Yun na nga. Ayun nga alam mo yun? Yun ang nakikita ko dyan, pre. Oo, kasi pagkakasabi ng babae, pre, parang, bakit hindi kayo, yung matanda yata na may-ari ng bahay nagsabi, bakit hindi kayo dun sa tapat nyo mag-park? Which is tama naman talaga, pre. Bakit hindi yung gate nyo, yung sarili yung gate yung harangan nyo, bakit yung gate namin, di ba? Exactly. Yun yung analogy ko doon, pre, na sila, ayaw nilang mahasel yung paglabas sila sa bahay nila o sa gate nila. Pero nangahassle sila ng ibang tao. Alam mo yun, kasi sa akin, pre, kahit sandali or what, pag hindi ka pinayagan, ialis mo na. Wala nang usapan dapat yun. Ibig sabihin, diba? Hindi maaari. Ito nga nakakatawa eh. Same experience Same experience, pre. Yung airpot nung asawa ko, sa tapat nila sila nagpa-park. Siyempre, tapat nila di ba? Wala sila nung oras na yon. Yung kapitbahay nila, pre, doon nagpark. No. Ang ginawa ngayon nung ano ba tawag sa sa Tagalog ng father-in-law? Anyway, biyanan. Biyanan. So, yun nga, yung biyanan kung ginawa niya, pinark niya sa harap nung may-ari ng bahay. Na nagpark sa kanila. Sa kanila. Doon siya nag-park doon sa bahay. Okay. Parang nag-swap sila. Kumbaga, nag-swap sila ng parking. Okay. Ginawa ba naman pinuntahan yung
ano ko, yung father-in-law ko para magreklamo. Asan ang hustisya doon? 'Di ba? Kayo mga putang ina nyo, ang bobobo nyo. Ayaw nyo ma-inconvenience, pero yung iba, pag in-inconvenience nyo, kayo pagalit. Nagagalit kayo. Be reasonable naman. Be reasonable, people. Alam ko may mga katotpi tayo dyang may mga salat din sa parking. Be reasonable, guys. Hindi sa lahat ng pagkakataon tama kayo. Ayun na nga. Yun nga. Ang ano doon, pre, ayun nga, kagaya sabi ko, pag sinabi sa'yo hindi pwede, wala na dapat diskusyon yun, pre. Tapos na yun. Ialis mo na. Huwag mo nang ipilit. Ialis mo na. Tsaka, pre, tangina, kahit sabihin na natin yung kagaya nga sabi mo kanina, nakakalabas naman sila yung may-ari ng bahay, patagilid. Pre, inconvenience yun eh. Di ba? Ikaw pre, bilang may-ari ng bahay, gusto mo ba yung lalabasan mo, mahahassle ka na kailangan magilid. Patagilid ka pa, no? Di ba? Okay ba sa'yo yun? Kasi, di ba, kung ako tatanungin mo, pre, hindi okay sa akin yun. Diba? Syempre. Oo naman. Oo. Kasi, let's say for example, yung bahay mo, may bakod, tas may gate. Ako, reasonable naman ako na kung doon ka hindi ka nakaharang sa gate ko at makikipart ka dyan sa tapat ko, okay lang sa akin yan. Walang problema sa akin yan. Basta hindi ako mahahasin lumabas. Ayan. Yun lang, ang ano ko lang doon, yun lang. Kumbaga, magpaalam ka, pag pinayagan ka, ayos mo. Huwag mong harangan yung gate para wala tayong pag-uusapan. Totoo. At saka kung ikaw, salat ka sa parking, nakiusap kang ganyan, kung iaayos mo, may chance pa na pumayag pa ulit yan the second time around. Makikiusap ka uling makipag. Kasi nga, ang tawag kasi dyan, Papa Dens, pakikisama. Diba? Bigayan tayo. Yung iba, mayayabang anyway. Kayo na mag-desisyon, mga katotpi. At siguro naman, alam nyo na yung tama at mali. Malalaki na kayo. Umabot na kayo sa pagkatito. Tito level, siga nga namin. So, at kung may batang nakikinig, ito, pagkakataon to, sana hindi lang kayo na-entertain. Sana may napulot kayong aral sa mga kukote nyo, no? Saka may batas po tayo, ha? May batas po tayo. Sundin po natin. As hindi porket street side parking legal sa lugar nyo, i-inconvenience nyo na yung mga tao sa paligid nyo. Hindi dahilan yun para hindi dahilan. Again, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig nyo at sana na-miss nyo kami this time. Panoorin nyo po ang aming mga episodes kung hindi pa kayo nakakapag-catch up sa ibang episodes namin. Ilan na ba natin to, Papa Dens? Ano na natin to pang 67. 67 episode. 67 episode. Kaya kung natuwa ka dito, sa video na to, baka naman. Panoorin nyo naman yung iba. Tingnan, panoorin nyo. Habang nanonood kayo, di ba? Pindutin mo na rin yung like tsaka yung subscribe button. Tapos i-share mo na rin sa mga tropa mo kung natuwa ka at baka matuwa rin sila sa aming mga handog na kuro-kuro at opinion ng mga tito nyo. Yes, sir. Tsaka kung may sarili kang opinion, tayo ng comment ka dyan. Alam yan, open tayo sa kahit anong komento mo. Again, mga kaibigan, mga katotpi, mga listeners, mga lalo na yung shoutout sa inyong lahat, lalo na yung mga nandyan since day one. Maraming salamat sa walang sawa nyong pagsuporta. Oo nga pala, shoutout nga pala sa TL mo. Padenso, na-meet ko last time. TL chat, solid yun. Solid na listener. Maraming salamat din. Brother BA. Nakita ka na din niya in the flesh. Shout out. Salamat sa suporta nyo. Kanina nga pala, ikaw lang ang nag-introduce. Again, ako nga pala si Boss Dots, ang yung titong medyo galit lang. Ayan. At ako. Ako, total, nagpapaalam na tayo. Ako rin si Papa Densyo. Yung tito mo na mas galit pa dun sa mga putangan tolong nagbablock ng driveway. Yes, sir.
And And your, okay, play. Sige, nagkahiyaan pa tayo. Sige. We are the Opinionated Titos Podcast. Again, don't forget, like, share, subscribe, comment. Nasa Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, and TikTok tayo sa mga preview. Maraming salamat ulit sa inyo, mga ka-Tospi. Hanggang sa susunod na episode, huwag kayong magsasawa. Maraming salamat. We love you. We love you. Love you all. All right. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.